So, okay, isang mapagpalang gabi sa lahat po at hangad ko po na sa maayos po kayong kalagayan ngayon. Ako nga po pala si Rikami Ochoa, ang iyong magiging presider po sa gabing ito para sa ating gawain sa ating Panginoon. So, bago po tayo magsisimula, shout out po sa lahat ng mga kasamahan po natin na makikinig muli ng aral ng Panginoon. Sa Messenger Room, shout out po sa inyo. Magandang gabi na rin po at hangad ko po na nasa maayos po kayong kalagayan. At syempre, hindi po makakalimutan ang mga viewers, likes, and subscribers ng YouTube channel ng CBCM Reunited. Shout out po sa inyo and magandang gabi o magandang umaga or magandang oras po sa inyong lahat kung nasaan man po kayong panig ng mundo, isang mapagpalang oras po. At hindi po sana nakakalimutan na i-like, share, and subscribe ang YouTube channel ng CBCM United. At kung meron po kayong prayer request or mga gusto pong reflections or kahit na ano po, just click the comment box and may mga kasamahan po kami na magbabasa dyan sa comment box ng mga inyong mga komento. At syempre, ganun din po sa mga nasa messenger room, kung meron po kayong nais na ipag-prayer request or reflection batay po sa ating napag-aaralan sa gabi ito, maaari niyo pong i-chat yan sa pamamagitan ng chat box po dyan sa may messenger room. So, ayan. Alam ko po na handa na po kayo. So, sa ating pagsisimula, tinatawagan ko po si Sister Sichel Ann Indian para sa ating opening song. With all my heart, with all my soul, with all my strength, I will love you, Lord. With all my heart, with all my soul, with all my strength, I will love you, Lord. Let everything that is within me bless your holy name, longing and thirsting, my spirit cries
and I draw near to you. You're my delight, Lord, and I draw near to you. So ayan, maraming salamat po, Sister Anne, sa napakagandang awitin para sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay tinatawagan ko na po si Sister Annalyn Oli para po sa ating opening prayer. Okay po, tayo ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa gabing ito na kami ay nagkatipon-tipon muli upang makinig ng iyong banal na salita. Nawa po, patuloy mo kami i-bless at gabayan sa araw-araw na gawain at lalong-lalo na sa aming gawain ngayon, aming gawain ngayong gabi. Patuloy mo kami samahan hanggang matapos ang gawain na ito. Panginoon, i-bless niyo po ang lahat na nandito sa Trunkline, Messenger, o sa mga nakikinig sa YouTube channel. Patuloy mo po sila gabayan at ingatan at ilayo sa anumang kapahamakan. Panginoon, maraming salamat sa lahat na blessing na ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa patuloy mo na paggagabay sa amin. Salamat po sa lahat-lahat na ibinibigay mo sa amin. At nawa po ang gabayan mo po ang magbabahagi ng iyong salita sa gabing ito. Nawa po kung ano po ang nais mo ay kung ano po ang nais mo may parating sa gabing ito. At yun po, tulungan mo po siya na maibahagi niya, mai-deliver niya sa amin ng maayos at nawa ay maunawaan ng lahat at i-apply sa pang-araw-araw na gawain at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang. Maraming salamat. Ito po ang samot panalangin sa gabing ito. Jesus' name, Amen. Amen. So maraming salamat po, Sister Annalyn. Attention po kay Kuya Ray. Ready na po ba si Pastor? Nasa line na po ba siya? So, parang wala po siguro siya. Ayun. Pero hindi naman po ibig sabihin hindi na po ito matutuloy. Yan, kahit na po wala po si Pastor, narito naman po yung pumapangalawang pastor ng CDCM na laging nandyan pag just in case na may urgent ang ating mga pastors. Yan, tinatawagan ko na po ngayon si Brother Joseph Amisola Agad. Yan. Magandang oras sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, kay Kristo, isa na namang mapagbalang gabi at maulan na gabi ang bati ko sa bawat isa sa atin. Yan. So, as a sharer of the Word of God, this is our calling. So, siguro, talagang ito yung pagkataon binigay sa atin naman ng Panginoon. And sa gabing ito atin pong pag-usapan ang buhay ni Jonas. Ayan, Jonas. Jonah sa English, Jonas. Ayan. So atin pong pag-usapan ng kanyang buhay. Ayan, atin pong pagchismisan. Hindi po, ayan. Atin pong pag-aralan. Ano ba ang naging buhay ng isang Jonah? No? Hindi po si Pastor Jonah na nag-isbino sa atin, pero si Jonah doon sa Bible. So, doon sa kanyang buhay, nakita natin doon sa Book of Jonah, chapter 1, nakita natin yung tagubilin sa kanya ng Diyos.
Mababasa natin kung ano yung tagubilin niya sa kanya. Na pumunta siya sa Nineveh at sabihin ang isang prophecy na mangyayari sa lugar na yon, na kung hindi sila tatalikod sa kanilang mga kasalanan, sila ay mapapahamak. Sila ay matutulad sa Sodoma at Gomora. So, anong ginawa ni Jonas na ito? Dahil may galit siya doon sa lugar na yon, sabi niya, ayaw kong pumunta doon. Magtatago ako. Yan. So, anong ginawa niya? Pumunta siya sa sasakyan na papunta sa Tarsis. Tarsis ba yan? Yan. So, yan. Mag-meet na lang po tayo yung mga pumasok po dito sa room, ano. Ayan. So, yan po, no? Nung time na sumakay sa barko na papuntang Tarsis, ayan. So, gusto niyang magtago sa Panginoon. Pero hindi mo pa tataguan ang Panginoon eh. Hindi natin mataguan ang ating Panginoon kasi ang Panginoon nandiyan yan. Always na binabantayan tayo. Ayan. Wait lang. Wait lang ha. Yan. Okay, thank you. Ayun. So, ayan. Sumakay siya and talagang gusto niya magtago. Pero anong ginawa ng Diyos? Hinabol siya. Nung nasa gitna na sila ng daan, nasa gitna na sila ng dagat, dumating ang siyang napakalakas na bagyo. At anong nangyari? Winasak ang kanyang sinakyan na barko. At dahil dito, nagbunutan sila hanggang nalaman na siya yung may sala, ano, ng bagyong yun. Kaya anong ginawa? Tinanong sa kanya kung anong gagawin sa kanya, nagpatapon siya sa dagat. Kala niya siguro, kung tinapon siya sa dagat, may pag-asa pa siyang mabuhay. O may pag-asa pa siyang at least makalangoy. Pero nung nangyari, hindi naman pinabayan ng Diyos si Jonas, ano? So, hinayaan niya na kinain siya, pinarusahan siya sa pagkain sa kanya ng isang isda na napakalaki. At nakulong siya sa tiyan ng isda niya ng 3 araw at 3 gabi. At doon siya na-realize ng katotohanan. Hanggang dumating yung araw na yon, niluwa siya at inutusan uli siya ng Diyos na pumunta sa Nineveh. At this time, pumunta siya doon. Ipinahayag niya kung ano yung salita ng Diyos na mangyayari, na kung hindi sila magsisisi, ay kapahamakan ang idudul sa kanila. Dahil dito, siyempre, natakot yung mga taga Nineveh, naniwala sila, nanampalataya sila. So, pati ang hari, umupo sa abo, naglagay ng abo sa ulo, nagpunit ng damit, at itinanggal yung damit hari niya, nagsuot ng sako, umupo sa sako. Okay? So, nagdamit ng damit pangnuksa. Dahil dito, nakita ng Diyos ang papakumbaba ng mga tao sa Nineveh at binawi niya ang parusa na yon. Dahil dito, nagalit ulit si Jonas at pumunta sa isang puno upang gusto niya sanang iwala yung kanyang sama ng loob sa Diyos dahil sa nangyaring ito. Dahil dito, pinakita na naman ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, pinaalala sa kanya sa pamamagitan ng isang tanim. Ano? Yung kung ano ang isang Diyos sa taong nagpapakumbaba. Nagpatubo ng matinik na yung matayog na puno, yung magagandang halaman. At dahil dito nasiyahan si Jonas.
pero nakatulog siya hanggang nagising, nakita niya na natuyo na yung mga pananim na yon at may mga tinik at hindi na siya nalililiman ng sikat ng araw. Nagalit siya at dito pinaalala sa kanya ng Diyos ang isang bagay. At dito natin nakikita kung ano ba ang aral na nakita natin sa buhay ni Jonas. No? Nakita rin natin kung ano ang characteristic ng Diyos na pinapakita sa mga nanampalataya sa Kanya, sa sumusunod sa Kanya. Una, makita natin sa chapter 1 that God is calling us in a certain mission. Nasubukan mo na ba na naramdaman ito, kapatid? Na tinawag ka ng Diyos. Pero sa puso mo pa ayaw mo. Kasi may mas gusto ka na mangyari sa buhay mo. May gusto ka na na pangarap mo na gusto mong abutin sa buhay mo. Kaysa yung sundin ang kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. For example na lang, sa pag-officer, sa grupo, dumarating sa kaisipan natin, ayaw natin. Pati ako nararamdaman ko yun. Ayaw ko. Okay? But, God is telling us na, do it what I want you to do. Gayahin sana natin na sa Isaiah nang sabi ng Diyos na sino kaya pwede nating utusan? At anong sabi ni Isaiah? Here I am, Lord. Call me. Send me. Okay? Huwag tayo sanang tutulad kay Jonas na gusto pang magtago sa Diyos. Dahil may galit siya sa lugar na yon, ayaw niyang sundin ang Diyos. Ang tawag sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, God is putting us in a certain mission na ninanais niya na mangyari sa atin. Yan. Since Bible study ngayon, Sister Rika, anong naalala mo na parang times na tinawag ka ni Lord, pero parang sa puso mo ayaw mo? Nasubukan mo na ba sa buhay mo yung ganun, Sister Rika? Yung parang may gusto ng ang Diyos, yung pinapipray mo, yung nagpipray ka ng ganito, ganyan, pero parang hindi natutupad. Parang iba yung pinagtutunguhan sa'yo. Ganon. May nasubukan ka na bang ganon? Hello po, marinig na po ba ako? Narinig. Sige na. Opo. Kaso, 9 years old pa lang po ako nun eh. So, batang-bata ako. May na-feel ako na, hindi ko po alam kung maniniwala kayo o hindi. Sige na. Pero, feeling ko po kasi, yung kamay ko, parang, parang may water, gano'n na biglang lumalabas. Tapos, may time po nun na parang masakit po yung tiyan ng mama ko. Tapos, tinry ko po yung pinahid. Tapos, bigla daw po nawala. Tapos, kumaanda po yung pakiramdam niya. Tapos, napipilit ko po iba po talaga yung lagyan ng kamay ko para bang may kakaiba laging ang gaan-gaan ng loob ko. Tapos, parang naninindig talaga yung balahibo ko sa pinafeel ko yung ganun. Tapos, natakot po ako. Hindi ko po alam kung paano yung gagawin ko. Kasi nga bata pa, hindi ko pa alam bakit nangyayari yun. Tapos, parang hindi ko po siya tinanggap. Parang natakot po ako. Parang yung feeling na baka hindi po ako naniwala noon. Parang siyempre po sa murang edad ko, hindi ko po naintindihan kasi po wala pa akong ibang pinagsabihin nun, ako lang talaga. Pinakita ko din yung kamay ko, tapos ba't ganyan? Sabi ko nilang ganun. Parang daw yung tapos bigla pang nagpapasa na pag pinapahid ko po, kasi maraming beses ko na pinatay yun eh. So, ayan, salamat Sister Rika. May gusto si Lord na bigyan siya ng kasi sa atin,
no, naniniwala tayo that every one of us, there's a gift. There's a healing gift, there's a speaking gift. Hindi lahat tayo magkakaparehas na magaling magsalita kasi kung pare-parehas tayo magaling magsalita, wala na. Sino pa makikinig? Ayan. Kung na tayo gusto natin meron tayong lahat healing gift. O di sino nang gagamutin natin? Ayan. So God is calling us a certain, dahil sa takot ni Sister Rica, ayan, hindi niya naasahan yung ganung mga calling. Siyempre, hindi rin siya nanampalataya noon, hindi rin siya masyadong talagang nasabi na yung personal acceptance niya kay Jesus Christ. At siyempre, meron yung takot sa kanya. But, yun nga, malay mo, Sister Rica, itutungo ka ni Lord na maging doktora. Gano'n. Kauna-unahang blind na doktora. Yan. Doctor of Medicine. O, di ba? Ganon, no? So, minsan, sa atin, mayroong mga ganong yung literal, na as in na tinatawag ka ng Diyos, may binibigay sa'yo, pero dahil sa takot mo, dahil sa ayaw mong itong tanggapin, hindi mo ito matanggap. So, yun, tulad ni Jonas, inutusan siya, pero dahil sa galit niya, Meron pa po sana ako isi-share. Ano po, kasi po, 13 years old po ako na ng time na yun. Tapos, natutulog po ako sa duyan. Tapos, ang sarap po talaga ng tulog ko. Tapos, hindi ko po alam kung panaginip yun or what. Na parang ang liwanag. Tapos, ang ganda. Tapos, parang ang daming mga ibon. Tapos, may kumakausap sa akin sa harap na nakatayo. Tapos, hindi ko po alam talaga ng pakaramdam ko. Tapos parang may garden ko dun. Na yung pag inaapak ko, yung pakaramdam ko yung nung inaapak ko yung paa ko, parang ang lambot, gano'n. Sobrang gaan ng loob ko. Tapos kakaiba po talaga. Tapos may nagsabi sa akin na may kumausap sa akin nun Parang boses ng bata na opo, boses bata po yan. Tapos, sabi daw po nasa daw po ako sa taas. Yeah. Tapos po biglang nagising po ako na parang bumagsak sa nagulat na yung parang bang nahulog ko. Tapos nagising na lang ako bigla na parang walang nangyari. Yeah. No? Minsan may mga ganun, no? Literal na pagtatawag ng Diyos or mga iba't ibang way. Meron din yun nga, yung sinasabi ko na hindi mo namamalayan yung tawag niya sa'yo. No? Yung pag-aaral mo, yung gusto mong maging engineer. Si Brother Joshua, gusto niyang maging teacher, pero biglang nilagay siya sa, bigla siyang nilagay na, no? Bigla siyang nilagay doon sa sabihin na natin, no? Nilagay siya sa isang, opisina. Ayan, naging manager. So, kaya pala naging ganun baka may plano ni Lord sa iyo. Ayan, parang ganun. So, there is sa akin noon, ang gusto ko talaga, gusto talaga yung makapag-aral, no, mass comm, at yun. Pumasok din ako sa Bible school. But, ngayon ko lang na-realize yung call ni Lord. Bakit niya ako pinush through sa masahe. Because of massage, nakaka-share ako ng salita ng Diyos. Nakaka-share ako at nakapag-pray ako sa mga tao na hindi pa tumanggap kay Kristo. No? Marami akong nakakasalamuhan ng mga kananampalataya natin na napapalakas ko, na-encourage ko sa mga salita ng Diyos. Hindi ako nagmamassage, no? Hindi ko sila napagaling sa physical, kundi pati sa spiritual nila natutulungan ko sila. Ayaw ko na naging partially ako, siyempre gusto ko manatiling partially. Nung hanggang na-blind ako, natutali ako may mga altar call at papapray ako to regain my sight. But this is not the call of God to me.
He want me to be still here in a totally blind. Kasi baka ma-realize ko dito na baka mapapalayo pa ako siguro sa Diyos kung hindi ako totally. Yan. Yung mga ganong mga certain na pangyayari sa buhay natin. There's a certain mission. And tumakbo si Juan. And doon na run, sa mga mission na yan. At kasi may mga certain na pwedeng gawin ng Lord sa atin para tayo ay mabalik. Tulad nga nangyari kay Jonas. Pinarusahan siya at nakarealize siya. Sana mga kapatid, as early as we can, ngayon pa lang ay makarealize na tayo kung ano yung tawag sa ating Lord. Huwag na nating hintayin na mas na pamalo ang gawin niya sa atin para maidisiplina tayo. Kung nakita mo na yung call ni Lord, why not do it? Huwag kang matakot na gawin ng isang bagay. Kasi kasasabi mo na kasama mo hindi mo kaya. Nakakaya mo pala kung isa-try mo. Because there is the calling of God and this want you to do. Ang nangyari nung sinunod ni Jonas ang tagubili ng Diyos, nagsisi ang mga taga Ninive. Minsan nga, yung calling natin, yung mission natin, ayaw natin sundin kasi nag-aalangan tayo. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mag-lead ng praise in worship. Si ganito na kaya. Di ba, Ate Ann? Sa Ate Ann, naalala ko sa ganang salita na. Pero yun nga, may certain na takot tayo. But the song says, sa isang kanta na narinig ko, sabi doon, yung kantang You Are Mine. Do not be afraid. Do not be afraid. Bakit huwag tayong matakot? Kasi nandyan yung calling ni Lord. Nandyan si Lord na tutulong sa atin. Hindi naman tayo pamabayaan ni Lord. Hindi naman ibibigay sa atin ni Lord yun kung hindi natin kaya. We can do this as we do it. Kaya parang si Jonas, dahil galit siya sa lugar na yon, ayaw niyang sundin. Meron yung pag-aalangan sa kanya, kagalit ko yung mga lugar na to, paano ako papahinggan ng mga taong dito kagalit nila yung angkan namin. Paano ko papahinggan? Inunahan niya agad yung nais ni Lord Inunahan niya But, ano nangyari? Nagsisi ang taga Ninive noong inihayag ni Jonas ang propesiya ng Diyos sa nila. Nagpakumbaba sila sa Diyos. Tayo rin sana, ganun sana ang ito yung sinisimbolize ni Lord sa atin. That if God call us in a certain na ministerial activity, mission, we must to humble ourselves and say to the Lord, yes. Kung nagkasala man tayo, let's humble to the Lord. Lord, forgive me. And help me to do your will. Let your will be done. Pati si Kristo, naramdaman niya yung pagluluksa, yung hirap ng loob. Naramdaman niya yun, Hindi lang naman dahil si Kristo ay inutusan ng Diyos na ganito yung gawin niya. Siyempre, bilang tao, naramdaman ni Lord na ang sakit kayo nito. Ang sakit kaya na mahampas. Ang sakit kayo mapako. Ang sakit kayo yung mga maririnig mo salita sa mga taong to na Pero anong sabi ni Kristo? Lord, if you will, you can take away this. Ito yung pagpighati na ito. Pero hindi po ang kalooban ko ang masusunod. Pero ang kalooban mo. Let your will be done. Sabi ni Kristo nung nag-pray siya. Kasi yung pighati, pati siya naramdaman niya yung pagpipighati na ganito. Na, wow, maghihirap ako.
masasaktan ako. But Christ or Jesus as Savior, tinanggap niya kung ano yung will ni Lord. Tinanggal niya ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kapangyarihan, hindi siya lumaban, at tinayaan niya na naghirap siya at napako sa Diyos. Kasi ito yung kalooban ng Diyos. Ganon din sana tayo. Huwag tayo mag-alinlangan na sumunod kung ano yung kalooban ng Diyos. Sundin natin ito ng buong puso, buong isip. Huwag tayo maging pasaway kay Lord. Kung nakifeel mo yung ang hirap, pray, 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 pray. Let's pray for the Lord. May isang kaila dito sa group natin. Kung kung siya tumatanggi siya, pero kung kung ginagawa niya rin. Ayan. mo. Ayan. Di ba? So, mga ganun, no? May mga kasama din tayo na dito na naskaasala mo ako na ayan lang. Pero kung kung gagawin. So, yun ang nakikita natin yung mga ganong pangyayari sa buhay buhay ng mga kasamahan. Talagang wow! Nabibless ako sa buhay nila. So, ito yung paalala lang ng Diyos. No? Basahin niyo yung Jonas. No? Yung Jonas chapter 1 hanggang 4 ba yan? Yan. Basahin yung buong book na ito. Makita niyo yung lesson. Napakagandang lesson. Una lang na lesson ito na nakita natin sa buhay ni Jonas. Set your life into a mission. Kung sinet ka ni Lord sa mission na yan, tanggapin mo ng buong puso. Huwag kang pasaway sa Diyos. Alalahanin mo ang Diyos ang gumawa sa iyo, kaya alam ng Diyos kung anong mangyayari sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala. Sabi nga yung kanta minsan, no? Si Brother Ray ba yan? Huwag kang mangangamba. Yan. O mababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ba? Di ka nag-iisa. May kasama ka. Siya'y karamay mo sa titina. So dito, no, sa awitin na yon, pinapaalala sa atin, huwag kang mangamba. Huwag kang mangamba, Brother Josh. Huwag kang mangamba, Sister Ann. Huwag kang mangamba, Sister Gemma. Huwag tayong mangamba, mga kapatid, kay Kristo. Kasi ang Diyos, nandyan lang. Ang Diyos, patuloy lang tayong ginagabayan. Sumunod lang tayo sa Kanya ng buong puso. At gagawin niya ito rin ng buong puso. Tapat at walang pag-alinlangan. To God be the glory. Manalangin po tayo. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito. Hayaan mo nang yung mga salita na aming napahinggan sa gabing ito ay maitanim sa mga puso at isip. Ang buhay ni Jonas, kung babasahin namin, talagang napakadaming aral ang matututunan. Hayaan mo ng mga kapatiran na ito ay matuto sila na ikutin ang iyong mga salita. Basahin nila ito at sa buhay sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang siyang may dakila, ikaw may taas. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all. Ayan. So, mga kapatid, ano? Kung meron kayong mga gusto may dagdag sa ating napag-usapan ngayong gabi. So, basahin nyo ang libro ni Jonas at ito yung magpapalakas sa atin. So, kung wala kayong dadagdag, sige. Babalik ko na po sa ating presider. Ate Rica, saan ka na? Ayan, salamat po, Brother Joseph, sa napakagandang topic na inyong inilaan. Talaga namang kapupulutan ng aral, ano. So, para po sa akin, minsan po talaga may mga calling sa Lord na hindi natin inaasahan. Hindi natin, kumbaga,
biglaan, gano'n. Hindi natin alam kung paano ba siya sisimulan, kung andun yung doubt sa atin. Dahil siguro akala natin hindi natin kaya or iniisip natin sa sitwasyon natin o kaya yung panahon, andun halo-halo yung naiisip natin. Pero nga, sabi nga kapag si Lord ang namuhay sa iyong buhay o siya yung nagiging sentro ng iyong buhay at alam mo naman na ang buhay mo ay nasa Kanya, hindi ka na pababayaan. Sabi nga sa kanta na, huwag kang mangamba, hindi ka nag-iisa, sasamahan kita, saan man mapunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita, minamahal kita. Tinatawag ko ang iyong pangalan, ako'y sa'yo mapakailanman. Ako ang Panginoon mo na Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Yan. Yun pa lang po sa kanta. Alam niyo ba tuwing napapakinggan ko yung kanta yun, nararamdaman ko talaga na hindi ako nag-iisa dahil andyan si Lord. So, ibig lang po niya sabihin sa huwag kang mangamba. Huwag po tayong mangamba kung ano man po yung calling niya sa atin. Kahit anong oras man po, darating yung mga times na meron po siyang calling, may kailangan po tayong sundin na gusto niyang ipagawa sa atin. Huwag po tayong matakot. Huwag po natin hayaan na pangunahan tayo ng takot o pangunahan tayo ng pag-aalilangan. Dahil pag sa Panginoon po ang usapan, hindi po tayo mapapahamak. Hindi po tayo masasawi, hindi po tayo mapapano. Dahil nasa kamay po tayo ng Panginoon at ligtas tayo sa landas na mayroon tayo kasama siya. So, yun lang po ang naisishare ko. At shout out po sa mga nandito sa Trangkay kung meron pa po kayong insights. Meron din po ba kayong mga... Yan, Hello? Mr. Willie, go ahead. Magandang oras po sa lahat. Nag-share na nakamit pala ako kanina. Okay, konting insight lang. Tama nga talaga nun na minsan talaga kahit na may call na si Lord sa atin is hindi na talaga natin napapansin. Although napapansin man natin pero kumbaga napapaisip tayo kung kaya nga ba natin tong gawin. Diba? For example is kinalka niya na mag-preach. So, iniisip mo na, paano kung magkamali ako? Paano kung, basta ang dami natin mga what if sa sarili natin, kung makakaya ba natin tong bigay ni Lord sa atin? Makakaya ko ba tong, kung ano man yung inassign ni Lord para sa akin? So, lagi na natin tatandaan na kung ano man po yung call ni Lord sa atin, sundin natin. Tsaka magkaroon lang tayo ng confidence sa sarili natin. Magtiwala lang din tayo sa sarili natin at most especially sa ating Panginoon. Yun yung gaya nga ng sinabi ni Sister Rika kanina at ni Brother Joseph. Hindi tayo dapat mangamba kasi sa bawat call na ibibigay sa atin ni Lord is hindi niya hahayaan na mahirapan tayo. So, huwag tayong mangamba at magtiwala lang tayo sa kung anong bigay ni Lord o sa kung anong call na ni Lord yung binigay niya sa atin. So, trust yourself, ika nga.
So magtiwala ka lang sa sarili mo, magtiwala lang din tayo sa kanya. Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. So yun lang, magandang gabi, Sister Rita May. Ayan, maraming salamat, Sister Lily Joy. Isang magandang, napakagandang gabi rin sa iyo. Yung ganda mo, ayan. Yan, sana all. Maganda. Yan. So, meron pa po mag-share ng mga reflections or insight. Hello? Yan, sige po, Brother Josh. So, napakaganda pa ng topic ngayon. Sobrang relate po ako kasi actually yung Book of Jonah, matagal ko na ulit yan. Talagang inuulit ko talaga siya kasi nahanapan ko talaga yung rason ko bakit ayaw ni Jonah na magsumunod sa Diyos. Diba? Ayaw niyang, kumbaga, tumatakas siya sa responsibility na ibinibigay sa kanya. So, doon ko din napagtanto na kapag kapag may gusto or pag ayaw, madaming dahilan. So, kapag gusto, maraming paraan. So, yun. Doon talaga mo mararamdaman yung yung kasabihan na yun. So, kapag may gusto, madaming paraan. Kapag ayaw, madaming dahilan. Kasi, di ba, dami niya doon na reason kung bakit, kumbaga, kahit na nga nung nagsisi na yung mga taga-Ninive, parang, siya, bakit ganun, pa siya sa Diyos, bakit ganyan, mabilis niya siyang mapatawad, yung dami niya din ang kasalanan. So daming reasons. Dami niyang reasons. So, basta ang sinabi lang ng Lord na bakit yung tawag doon? Wait na, nakawala ka. Bakit kapag ikaw ba kasi yung puno, may puno doon na nililiman niya sa last part doon, nililiman niya, bumunga yun, tapos lumago doon siya na sumilong, tapos after one day na nalagas yun, basta may part doon na nalagas na lang, kumbaga wala na siya, nagalit siya, tapos yun. So parang may sinabi yun si Lord na bakit ka nagagalit? Wala ka namang pagod dyan, sabi ng ganun. So parang ihalintulad lang dun sa mga taga-Ninive. So inuutusan lang kita, kumbaga sumunod ka lang, ganun. So yun lang, reflection lang. Kapag may gusto, madaming paraan. Kapag ayaw, madaming dahilan. So thank you po. Ayan, maraming salamat, Brother Josh. Yan, napakaganda ng kanyang sinay. Since, ako nga rin po nun, meron po akong book nun dati ni Jonas. Story po siya, dun ko rin, kaya medyo familiar po talaga sa kantong story ni Jonas. Yun, bukod po sa binabasa ko siya nung elementary ako, share ko lang, kinakwento po sa akin ng teacher ko. So, ayun, dumating sa akin yung bakit kaya siya tumuwalagon, bakit kaya hindi sinunod yung utos, bakit siya nangambala nun. Hindi ko po alam yung mga reasons since bata pa nga ako. So, yung curiosity ko. So, binasa ko hanggang sa tumanda na ako. Yan, napagtanto ko yung reason niya bakit. So, bakit? Sister Rika. Yun, paulit-ulit hanggang sa maintindihan. Oo. Nandun nakita ko yung doubt niya talaga na totoo nga talaga yung kasabihan niya na kapag gusto, maraming paraan, pero pag ayaw, ang napakaraming dahilan. Ayan. So, ganun talaga. Actually, maidagdag ko rin, Sister Rika. Yan, sige, sister. Actually, talaga, wait lang. May dagdag ko. Actually, nung mag-start akong pumasok sa group
na to, o hindi lang din, kahit doon sa basta, yun na yun. May sa akin na mag-preach ako, mag-speaker, ganun. Pero parang ang dami ko sinasabi kay Sho, wala akong topic, wala akong Bible, ganun. Although wala naman talaga akong Bible. Pero ang totoo lang talaga is, nangangamba ako kung talagang kaya ko ba itong gawin. So hanggang sa may isang tao talaga na nag-push sa akin na, kaya mo yan, ganun. Parang ito-push ka niya talaga. So parang, nag-try talaga ako kay God na, kaya ko nga ba talaga to, Lord, ganun. So, hindi ko na-expect na sa one day na nag-preach ako, although dito nun, nag-speaker ako, nag-share ako ng Word of God, hindi ko lubos akalain na kaya ko pala. Alam mo yung tipong ang gaan-gaan ng pakiramdam mo pagkatapos mong magbahagi ng Word of God. So, pagkatapos nun, parang pag i-invite na akong mag-speak, parang okay na rin sa akin. Minsan pa parang ako na rin gusto mag-volunteer, ganun. So, parang naisip ko na, kaya ko palang gawin to. So, talagang, pag si Lord talaga yung ginawa mong center sa buhay mo, Sister Rica, pag si Lord yung nagtiwala ka talaga sa kung anong call yung binigay niya sa'yo, pag pag pinagpatiwalaan mo talaga siya sa lahat ng bagay, is talagang makakaya mo kung ano man yung inassign niya sa yung tungkulin. So, yun na yung maidadagdag ko, Sister Rica. Yan. Actually, same kami ni Sister Rica na experiences about sa pag-preach. Nag-doubt din ako nun kasi bukod sa wala talaga akong Bible na book or digital Bible. So, ang ginawa ko, hindi ko alam. Sabi ko, nakiusap pa ako nun na share ko lang din to. Na pwede po bang iba na lang po yung ibigay niyo sa akin. Kasi po hindi po talaga ako prepare dun sa pagiging preacher. Mamaya sabi ko gano'n. Then one time, may dumating po sa akin na Bible verse. At yun, sabi na, kaya mo yung i-deliver, sabi niya gano'n. Tapos then, finish ko talaga ako. And yun, nung nagawa ko siya, sobrang sarap pala sa pakiramdam ng mag-share ka ng mga reflections mo base po sa topic na sinishare mo sa maraming tao na makikinig. Pero hindi lang ikaw yung nai-inspire, pagkus alam mo din na nai-inspire mo din sila dahil napakagandang salita ng ibang pinahagi mo. So, yan. So, meron pa po ba mag-share ng mga insights? So, kung wala na po, sa ating mga kasamahan sa Messenger Room, meron po din ba kayang mga reflections or insight sa ating topic sa, hello po? Hindi rin sila marinig. Hindi, naghirap po kasi dito sa line. Okay, so, kung meron po kayong mga insights and reflections, just click the chat box and maaari niyo pong i-PM or private message po sa ating kasama na si Brother Joseph ang inyong kanya-kanya insights or ano man pong masasabi niyo. But base po sa ating gawain ngayon. At ganoon din po sa ating mga supporters sa YouTube channel ng CDC United. Kung meron din po kayong mga prayer requests, reflections, or ano man pong mga gusto niyo pong i-share about po sa buhay niyo, ay maaari niyo pong i-share yan by clicking the comment box and maaari po namin pagbabasa yan at ipapanalangin po namin kung prayer request man po yan or babasahin po namin kung mga reflections po ninyo yan. So, yun. So, ngayon naman po, dadako na po tayo sa closing song na ibabahagi po ni Sister Mary Joy sa akin.
and I look to you, and I wait on you. I see through your light, a heap of love for your faithfulness to me. I carry this everlasting love. You never let me go. Through it all, you are forever in my life. Yes, lead me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I see through your Lord, a heap of love for your faithfulness to me. I carry this everlasting love. You never let me go. I see through your light, a heap of love for your faithfulness to me. I carry this everlasting love. You never let me go. Through it Ayan, maraming salamat po, Sister Mary, sa napakagandang awitin na iyong iniandog. Ayan, so bago po tayo dumako sa closing prayer, nagpapasalamat po ako from the bottom of the CDCM United Family sa lahat ng mga supporters ng YouTube channel ng CDCM sa patuloy na pagsusuporta ninyo po, at nawa po ay patuloy na po kami suportahan sa lahat po ng mga iba't ibang events po ng aming grupo. And kung
meron po kayo, na-inspire po kayo at labis po, gusto niyo rin po, kung gusto niyo rin po itong i-share sa inyong mga relatives or mga friends, yung pwede niyo rin po itong i-share at pwede talagang i-share ito and like na rin po ang itong audio video na ito and syempre kung bago pa lang po kayo sa aming channel, pakiclick na rin po ang subscribe button and syempre pakihit na rin ang notification bell para po sa mga updates po na aming i-upload sa CDCM Reunited YouTube channel. At ganoon din po sa lahat po ng mga nakasama namin sa messenger room. Maraming salamat po sa oras na inilaan nyo upang makasama po kami para maglingkod sa ating Panginoon. Ganoon din po sa mga nasadyang kain. Yan, maraming salamat po dahil narito po ang inyong presensya po para sa gawain ito sa ating Panginoon. So yan, ako po muli ang inyong presider sa gabing ito. I am Ricani Ochoa. At ngayon nadako na po tayo sa closing prayer na pamumunuan ng ating speaker na walang iba kundi si Brother Joseph Amisola Ahmed. Thank you, Sister Erica. Manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon, thank you for your goodness, for your love. Thank you for your wonderful blessing. Thank you for the opportunity once more na kami nakapakinig ng salita. Hindi pa man po naka-attend ang talagang speaker po namin, ang teacher namin sa gabing ito. But it's a nice word of yours, Lord God, ang yung itinuro sa amin. Isang aral na aming dadalhin. At salamat sa buhay ni Jonas na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay na yan, dahil sa buhay niya. Ngayon ay kami naliwanagan sa mga tuntunin ng Diyos, no? Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng iyong ginawa. Hanggang natapos ang gawain ito, nag-umpisa hanggang natapos. Salamat sa katiwasayan. Maraming salamat sa reflection ng mga kasamahan. And salamat sa lahat, Lord God, ang iyong nagawa sa gawin ito. Sa mga umatin sa aming messenger room, Lord, we are praying to them, Lord God, that bless them always. Let them, Lord God, feel your presence into their life. Yung mga dumaan, pumasok at lumabas din. Yung mga tao na nag-steady hanggang natapos. Maraming salamat sa kanilang mga buhay. I-bless mo lahat sila, Panginoon. Yung mga kasama namin sa Trunkline, bless them always, Lord God. Mga ka-YouTube channel namin, si December United the Enlightened Ones, Lord, bless all of us, Lord God. Hayaan mo na ang lahat ng subscribers, ang lahat ng mga views, ang lahat ng nakakaratingan, ng audio video na ito, i-bless mo lahat ang mga buhay-buhay namin. At sa gabing ito namin paghiwalay, hayaan mo ng iyong espiritu, ang banal na espiritu ang siyang bumantay sa amin, Panginoon. Lord, let your angels guard us in this night as we sleep, Lord God, and give us a peaceful rest, Lord God. At sa umaga ay bumangon kami ng may kalakasan at pag-asa para harapin ang bagong umaga, bagong challenges sa mga buhay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, ayun.